It's merienda time, kaya naman naisipan kong magluto nga ng maha. Dahil nga nung bagong taon ay nakatikim nga ako ng maha na luto nga ng nanay ng aking kaibigan. At sa sobrang sarap nga ng pagkakaluto ay hinahanap-hanap nga ng aking panglasa. Kaya naman naisipan kong gumawa ng pangsarili dito nga sa bahay. At bali nagpakayod nga pala ako ng nyug kay mama dahil nga mangangailangan tayo ng gata dito nga sa gagawin nating maha. Tapos syempre ako na nga palang naggata nito dahil nga 4 na tasa lamang ang gagamitin nating mga gata. At yun ay ayon nga dun sa aking napanood sa YT dahil nga first time lang din nating magluluto nito kaya naman kailangan talaga nating manood kung paano ito gawin. Tapos syempre pagkatapos ay ginaya ko naman itong mga dilatas na ating gagamitin. At bali binuksan ko na nga dyan lahat ang ating mga gagamitin kagaya nga ng gatas na condense at gatas na iba. Tapos syempre pati nga yung mga mais na ating gagamitin ay binuksan ko na nga rin para naman mamaya ay buhos na nga lang ako ng buhos. At bali gagamit nga pala ako dyan ng isang lata ng buong mais at isang lata nga ng durog na mais. Tapos kinuha ko na nga pala yung ating kawali na gagamitin at binuhos ko na nga itong mga gata. At pagkatapos ay binubuko na nga rin dito ang mga durog na mais. At syempre ay sinunod ko na nga din pala itong gatas na malapot at pagkatapos ay yun namang gatas na malabnaw. At bali tagi isang lata nga lang pala ang ginamit ko dyan mga mare dahil yun nga lang ang nakita ko dun nga sa aking pinanood. At pagkatapos ay hinalo ko nga lang yan ng mabuti nang makasigurado nga ako na wala nang ang buo-buo. Tapos kahulihan ay ginadgad ko naman itong cheese na ilalahok nga natin dito. Bali kalahati nga lang yung ginamit ko dahil nga yung kalahati ay ilalagay naman natin sa ibabaw pagkaluto mamaya. At nang masigurado ko ang nahalo na ito ng maayos at wala nang ang buo-buo ay agad-agad ko nang binuksan ng apoy. Tapos syempre hahayaan nga muna natin yan sa apoy para nga kumulo. Tapos syempre habang nakasala nga yung mga ginayak nating ingredients kanina ay igagayak naman natin itong cornstarch na ating gagamitin. At bali gumamit nga lang ako dyan ng 1 1/4 na cornstarch dahil nga ang gusto ko sa maha ay yung ayoko nung parang gelatin ang pagkatigas. Basta alam nyo na yung tinutukoy ko, basta ayoko yung parang sinaunang maha, yung talagang parang nagalaw-galaw siya. Tapos makalipas nga lang ang ilang minuto ay kumukulo na nga itong ating isinalang kanina at nilagay ko na nga itong mga buong mais. Tapos nagantay nga lang ako ng mga ilang sandali at nilagay ko na nga din itong mga cornstarch na tinunaw nga natin kanina. At bali sa puntong to ay hindi na nga natin kailangan itong iwan at kailangan nga lang natin itong haluin ng haluin. Dahil nga kapag ito'y ating tinigilan ay talagang ito nga ay magbubuo-buo. Kaya naman kung gusto mo munang mag-workout ay magluto ka nga muna ng maha para at least nakapag-exercise ka muna bago ka nga kumain. Kaya naman hindi ko ito tinigilan sa paghahalo at for the go nga kahit nga ako ay ngalay na ngalay na. Dahil nga ganyang-ganyang mga maray sa nakikita nyo ang gusto nga nating mangyari dito sa ating nilulutong maha. Kaya naman talagang hindi nga natin yan tinigilan sa paghalo. Tapos syempre dahil nga kanina pa nga tayo halo ng halo ay di syempre naluto na nga yung ating nilulutong maha. Kaya naman inilagay ko na nga muna yan sa mga maliliit na tupperware at yung tira inilagay ko nga dito sa malaking tupperware. Dahil nga ilalagay muna natin yan sa rep bago nga natin ito kainin dahil nga mas masarap yung kainin kapag nga malamig. Pero sa totoo lang mga mare, hindi nga ako masyadong masaya dyan sa aking pagkakaluto dahil nga ang gusto ko talaga sa maha ay yung talagang maputing-maputi yung kulay. Kaya naman ako'y medyo nalulungkot dahil nga talagang madilaw nga ang kulay nito. Kaya naman sa susunod na magluto nga ako nito ay tatanungin ko nga talaga si nanay kung ano nga talaga yung mga ingredients na kanyang ginagamit para nga hindi dumilaw itong ating maha. Tapos kinabukasan ay masama nga ang panahon at panay nga ang ulan at yanong lamig nga sa pakiramdam at yung ganitong mga panahon talaga ang nakakagutom at talagang maghahanap ka nga ng makakain at pwede ngang lutuin. Kaya naman nagtungo muna ako sa kusina at tinignan ko nga kung anong pwede ko ngang lutuin. Tapos nakita ko nga tong karami-raming spaghetti na pwede ko ngang mailuto. Kaya naman agad-agad ay nagtungo na nga ako dito sa labas at dito nga ako magluluto dahil nga mas maganda nga magluto ng spaghetti kapag nga mas malakas yung apoy. Tapos syempre dahil nga spaghetti ang lulutuin natin ay mas kakailanganin nga natin ng mas malaki nga na paglulutuan. Kaya naman agad-agad na nga akong lumabas ng bahay at nilinis nga itong kawa na ating gagamitin at nilinis ko nga ito ng mabuti. At syempre pagkatapos ay sinalang ko na nga agad-agad dito sa apoy at naglagay nga ako ng 2 pitsil ng tubig. At syempre para nga daw hindi magdikit-dikit itong ating pasta ay kailangan nga daw nating maglagay ng kaunting mantika kaya naman naglagay nga ako ng kaunting mantika. At bali itong sunshine spaghetti nga pala ang napili kong lutuin. Tapos syempre chinek ko nga pala muna ang mga expiration date ng mga spaghetti at ang pipiliin ko nga sana ay yung madali na ngang ma-expired pero lahat naman talaga ay 2025 pa. Kaya naman yung sunshine spaghetti na nga ang aking pinili dahil nga mas bet ko nga yan dahil nga mas lasang cheese yung sauce niya. Tapos syempre nung kumulo na nga itong ating pinapakulo ang tubig na may mantika ay binuhos na nga natin itong mga noodles. At bali 8 hanggang 10 minuto lang natin ito lulutuin. Tapos syempre hinalo ko nga lang yan ng bahagi at hinayaan ko na nga siya sa apoy na kumulo ng kumulo para naman sa ganun ay maluto na nga agad itong ating mga noodles. O diba yan ang sinasabi ko sa inyo na mas magandang magluto ng ganitong mga noodles kapag nga malakas ang apoy. Dahil nga kapag ganito ay hindi nga pwede na patigil-tigil nga yung apoy dahil nga baka maging malagatis itong ating mga noodles.
At matapos nga lang ang 8 minuto ay hinango ko na nga itong ating nilulutong noodles at sa lakas nga ng apoy ay muntikan pa itong malabog. At bali hinugasan ko nga lang pala yan dyan sa malamig na tubig dahil nga kapag hinayaan ko yan ay baka nga tuluyan na malabog nga itong ating mga noodles. Tapos syempre para naman maging tunay na spaghetti na nga itong ating spaghetti ito ay magluluto na nga tayo ng sauce mga mare. At bali gagamit nga lang pala ako yan 2 katamtamang laki ng sibuyas at gagayatin ko nga lang yan sa maliliit na hiwa. Tapos syempre sa bawang ay 4 na butil naman ang aking gagamitin at pinukpok ko nga lang yan itong ating Argentina dahil wala nga akong makitang pamukpok mga mare. Tapos kagaya nga ng sibuyas ay gagayatin nga lang din natin ito ng maliliit na bahagi. At dahil meron pa nga din akong carrots dito kaya naman lalahukan na nga din natin itong spaghetti nitong carrots at ito nga ay i-blender natin mga mare. At thank you so much nga pala sa Bingo Girl sa pagregalo nitong peeler sa akin. Napakatalas mga mare. At bali gagayatin nga lang pala muna natin yan sa maliliit bago nga natin ilagay dito nga sa blender para naman sa ganun ay hindi nga masyadong mahirapan itong ating makina. O diba wala pang 5 minuto ay durog na nga itong ating mga carrots at ganyan-ganyan nga ang gusto nating mangyari. At syempre pagkatapos ay itong mga putlong naman ang aking kasunod na binalatan. At bali 3 piraso nga lang pala ang gagamitin natin dyan mga mare at pag ganyang gayat nga ang aking ginawa. Dahil nga ang gusto nating mangyari ay gayahin nga natin ang lutong Jollibee. Tapos syempre, inilagay ko na nga itong kawali dito sa ating apoy at pagkatapos ay naglagay nga rin ako ng kaunting mantika. At dahil nakakita nga ako dito ng tira-tirang margarine ay inilagay ko na nga din. Inamoy ko nga muna yan bago nga ilagay dahil baka nga maanta na dahil nga nung New Year pa yan. Natunaw na ay itong hotdog na nga muna ang una ko ngang inilagay para naman sa ganun ay maprito nga muna. Dahil nga kapag ganitong sa spaghetti ay mas maganda talaga na ipiniprito muna nga yung hotdog para nang sa ganun ay hindi nga madaling mapanis. Tapos syempre nung naluto na ay ginilid ko nga muna siya sandali at sinunod ko na ngang igisa itong ating mga ricados. Tapos nung lumabas na nga ang aroma nitong ating mga ricados ay inilagay ko na nga din itong ating panahog na Argentina. Opo mga mare, Argentina nga ang ilalagay natin dahil wala nga kaming giniling na baboy. At talagang kapag nga kami ay nagluluto ng spaghetti ay Argentina nga talaga ang nilalahok namin dahil nga wala kaming pambili ng giniling na karne. Tapos naglagay na nga din pala ako ng 1 kutsara ng paminta, 1 kutsara nga ng magic sarap at ito nga kalahati ng Knorr cubes. At sa totoo lang mga mare ay hindi ko nga alam talaga kung anong flavor nga niyang nilagay ko na kalahating Knorr cubes dahil hindi nga ako ang may gawa niyan. At talagang bahala na nga yun sa buhay niya kung ano man nga ang flavor niyan. At basta ang wish ko nga lang ay wag naman sanang hipon yan dahil nga maglalasang hipon itong ating spaghetti. At huy, nailagay ko na nga pala yung mga carrots at pagkatapos ay isusunod naman nating ilagay itong spaghetti sauce. At bali itong sauce na nga ito pala, isakto nga dito sa 1 kilong spaghetti dahil nga ito ay kasama nga dito sa pack. Tapos syempre dahil nga gusto din naman nating maging creaminess itong ating spaghetti ay maglalagay nga din pala tayo dito ng 1 sachet ng birch tree. Dahil wala nga tayong budget kung nestle cream pa nga ang ilalagay natin dito. Tapos syempre hahaluin nga lang natin yan ng maraming beses para naman nga sa ganun ay matunaw nga itong ating powder na gatas na inilagay. At sa mga oras na ito, itong sauce nga pala natin ay luto na, kaya naman pwede na natin itong ahunin. At bali pag ganito nga kayo talaga nagki-cravings at gusto nga talaga ng makakain is maigi nga talaga na magluto nga kayo ng sarili. Dahil bukod nga sa makakatipid kayo at mas maliit nga ang inyong magagastos ay mas marami nga ang makakakain kung magluluto nga kayo sa inyong mga bahay. Tapos syempre nagayak na nga pala ako dyan ng 3 pinggan para nga sa amin ni mama, ni Brian at saka nga sa akin. Dahil nga ngayong araw itatatlo nga lang kami dito sa bahay kaya naman 3 nga lang muna ang aking ginawa. Tapos syempre lalagyan nga din pala natin ng tig-1 cheese yan dahil nga syempre hindi natin pwedeng tipirin yan. Tapos yung mga natira ay pinagsama-sama ko na nga dito sa malaking lalagyan dahil nga baka pag nilagay-lagay ko pa sa mga pinggan ay magkulang nga itong ating sauce. Tapos syempre inilagay ko na nga din pala itong mga sauce na natira dito sa ating kawali at hinalo-halo ko nga para na magkaroon ang lahat ng bahagi nitong mga pasta. Tapos syempre hindi naman pwede na hindi nga natin ito lalagyan ng keso kahit nga ito ay ipapamigay na lang namin sa kapitbahay. Kaya naman yung mga natitirang keso ay ginadgad ko na nga lahat dito. At syempre ang dahilan ko nga ng pagluluto nitong spaghetti ay itong mga maha na aking niluto dahil nga gusto ko na may kapares nga ito kapag nga aming kakainin. At pagkatapos ay hinalo ko na nga pala itong mga spaghetti ko sa pinggan at nagsimula na nga kumain kaya naman kain tayo mga mare. O syempre mas masarap nga kumain kapag nga may kasabay kaya naman tinawag ko na nga rin sila mama at saka si Brian para nga sabay-sabay nga kaming makakain. Tapos pagkatapos nga naming kumain ay nagdala naman kami nitong mga spaghetti kay tatay nga at kay ate dahil nga kapag nagluluto talaga kami ng mga ganito ay talagang kasahog nga ang mga kapitbahay. At bukod sa roon ay talagang marami nga itong aking niluto kaya naman talagang dadalhan ko nga sila dahil mas magandang araw na ikaw nga ang nagbibigay kaysa ikaw nga daw ang binibigyan.